Dahil nakaayon sa batas, nakaayon sa atin, no, na ang Vice President ang siyang papalit sa presidente once na mawala ang presidente sa kanyang pwesto. Finally, shock sila dito. Kakapasok lang just now, heto na, bumaliktad na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction opinion itong article published sa Billionario News Channel. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas mga katunay. Pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint mga katunay. Ipagpatuloy natin. Pahayag ng isang kongresista na ang Pangulong Marcos ay nakagawa ng impeachable offense. Oh! So, erese. Marcos' incompetence or complicity in budget mess impeachable. House Senior Deputy Minority Leader Edgar Erese has warned that President Marcos Jr. incompetence or complicity yung nakikutsaba o incompetence, walang kaalam-alam, in allowing 3 consecutive national budgets to be distorted by massive insertions and fund diversions may be deemed as impeachable offense. Interviewed on Billionaire News Channel on Point program, the Caloocan City representative said it was hard to believe that the President and his cabinet were unaware of what the lawmakers allegedly did to the 2023, 2024, and 2025 spending plans. It's either incompetence or complicity. Both are impeachable offenses. Erese told BNC anchor Pinky Webb. Asked whether he and his colleagues in the Liberal Party were preparing an impeachment complaint against Marcos, Erese said none had been discussed among their members. Ayaw nilang ma-impeach. Liberal ito Sa totoo lang talaga, hindi naman talaga sila papayag na ma-impeach si BBM. Di ba? Alam naman natin yan. Kahit na kahit na pagpalagay natin, sige, ilagay lang natin dito kahit may makita silang hindi maganda dyan, o merong impeachable, ka-impeach si PBBM, hindi nila irereklamo o sasampahan o i-impeach yan si PBBM. Alam nyo kung bakit? Hindi dahil solid sila kay BBM. Hindi dahil maka-BBM sila. Alam nyo kung bakit? Once na ma-impeach o mawala sa pwesto si BBM, at alam ko naman, alam nyo lahat, si VP Sara ang posibilidad na papalit sa pwesto ni BBM. So, syempre, kung ako ayoko kay VP Sara, kung galit ako kay VP Sara at ayoko talaga sa pamamalakad niya kasi hindi ako makakaporma, tiyagain ko na si BBM. Kumbaga, di ba? Pero, kung sakasakali naman na hindi si VP Sara ang vice president
ni BBM? Halimbawa, si Lenny ang Vice President at hindi si VP Sara at si BBM ang Presidente, sa tingin nyo ba hindi sila papayag na hindi ma-impeach si BBM kung meron silang nakikita na ka-impeach kay BBM? Oh, yun ang hamon ko sa kanila. Siyempre ngayon tatanggi ang mga yan. Ayaw namin. Siyempre wala pa rin silang ligtas. At lalong wala silang ligtas kapag si BP Sara ang naging presidente. Lalong hindi sila makakaporma. Dahil nakaayon sa batas, nakaayon sa atin, no, na ang Vice President ang siyang papalit sa presidente once na mawala ang presidente sa kanyang pwesto. Ang Vice President ang magiging presidente. Hindi ang senador, hindi ang House Speaker, hindi ang Senate President, hindi congressman, hindi mayor. Kasi kung ano-ano yung mga nilalagay nila sa survey na ang bagay daw pumalit si Tito Sen. Ang bagay daw pumalit si Hontiveros. 'Di ba? Hindi pwede yan. Ayon sa ating batas, Vice President lang ang may karapatan pumalit sa presidente. 'Di ba? Kaya no choice sila. Once na maunang ma-impeach si BBM, wala na. Finish na silang lahat. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko kanina paano kung hindi si VP Sara ang Vice President at pabor sa kanila yung Vice President? Sa tingin nila, hindi nila makikita kung ano yung mga bagay na dumudumi ngayon sa pangalan ni BBM. Hindi nila papansinin yon. Malamang ko sila yung numero unong papansin doon. Ayaw nilang ma-impeach ang Pangulo dahil ang papalit si BP Sara. Kaya wala Yes. talagang plano. Kaya lang, salamat kay... Pero ito, General Macanas. Ito, halimbawa ma-impeach si VP Sara. Diba? Halimbawa, wag naman sana, no? Ma-impeach si VP Sara. Tapos nag-iba yung Vice President. Halimbawa, naging dilawan yung Vice President, di ba? Sa tingin nyo ba na si BBM ay makakaligtas sa mga mata nila? Sa tingin nyo ba? Di ba? Pero kung makakaligtas sa kanila, di tropa sila. Or malakas ang pananampalataya nila sa sarili nila na yung manok na nila ang mananalo. Para sa akin kasi parang kung kukonekta mo, connect the dots, mahuhuli mo kung ano yung nangyayari sa sitwasyon. Congressman Edgar Erecedel, very vocal siya. Kung ano yung nakikita niyang kamalian, nagsasalita siya, privilege. Napakaganda yung privilege speech niya sa kamara I don't know anong buwan yun. Very passionate speech laban sa korupsyon. Wala naman, sabi niya. Ang nagsasabi lang yan, si Kiko Barsaga. Erese said Marcos must explain how Congress was able to violate the budget process for 3 straight years. Talaga naman yung sinasabi nila si Kiko Barsaga lang ang nagsasabi ng ganun. Totoo naman No, si Kiko Barsaga lang kasi yung may bayag. Si Kiko Barsaga lang kasi yung may lakas ng loob na labanan kung ano ang dapat ipaglaban. Kaya nga siya ngayon ang binalikan. 'Di ba? Kasi kapag ikaw lumaban ka, pagtutulong-tulungan ka. Gaya ng nangyari kay Barsaga. 'Di ba? Siyempre, hindi naman kikibu yung mga yun Hindi kikibu yung mga yun. Kahit nga sabihin natin na naiinis na sila sa kung anong pamamalakad ngayon ng administrasyon. Hindi sila kikibo. Kasi kapag sila kumibo, gaya ng sinabi ko kanina, matatanggal si may i-impeach. Papayag ba silang i-impeach? Syempre si VP Sara. Si VP Sara ang papalit. Kaya nga sinasabi ko, tsatsagain na lang nila yan
Sa mga naririnig kong payag ni Congressman Erese, noong 2023, mga 300 billion ang na-insert. 2024, mas malaki, 500 billion. 2025, 423 billion. Puros insertion yan. Hanggang hindi niya ma-explain, bababa ng bababa yung ratings niya. Yes, nagapak na po ang ratings ng Pangulo. Yung latest, 21% na lang. One of the lowest sa mga incumbent president sa midterm period. Sa totoo lang, no, yun din ang nakikita ko sa obserbasyon. Obserbahan ko na bumabagsak talaga yung ratings ng Pangulo. Ngayon, sinasabi naman ng iba doon sa mga ratings na inilalabas nila sa mga survey na nangunguna yung Pangulo, nagkakaroon mataas ng trust rate, pero mas marami pa din kasi lumalamang sa medyo hindi tumataas ang kanyang 'di ba? Pero sige, bigyan natin ng katwiran, no? Ganyan naman tayo. Ipagpalagay natin tumataas ang trust rate, tumataas ang niya, 'di ba? Ipagpalagay na natin ganun. Sa nangyayari kaya ngayon sa bansa natin is talaga bang totoo na pwedeng tumaas ang trust rate mo kung ganito ang nangyayari? Lalong-lalo na is wala pang nagiging resulta sa lahat ng investigasyon na ginagawa. Ni kahit yung pinakaugat ay hindi pa nahuhuli. Hindi pa napapanagot dyan sa flood control project. O sige, alamin na lang natin. Bigyan na uli natin ng katwiran. Alamin na lang natin sa 2028 kung sino yung magiging manok ng administrasyon sa pagiging presidente. Kapag yun ang nanalo, ibig sabihin, mataas ang tiwala ng mga tao. Kung hindi nila i-impeach si BP Sara, ha? Kasi ang gusto ko talaga, hindi ma-impeach si BP Sara. No? Gusto ko talaga malaman kung totoo yung sinasabi ni Gadon na talagang si Sara Duterte nanalo lang dahil sa mga loyalists. 'Di ba? Gusto ko talagang patunayan kung totoo talaga. 'Di ba? Ngayon, gusto ko ring patunayan na kung talagang malakas ang magiging pambato ng administrasyon sa 2028. Kung talagang kaya niyang talunin si BP Sara. 'Di ba kasi may sinasabi nga daw na lumalabas sa Facebook si Hontiveros at si Tulfo ang siyang tatalo kay BP Sara. Siguro kung may impeach si BP Sara, sila yung tatalo kasi na-impeach na hindi nila makakalaban No? Pero kung ganyan-ganyan lang sabihin ko na ilalaban yung dalawa kay BP Sara sa 2028, napakadehado nung dalawang yun. Ala chamba mangyayari. Basta wala ring dayaan, di ba? Basta patas lang ang laban. Yun ang maganda ron. Kaya para sa akin, wala na dapat pag-usapang impeachment ni BP Sara. Di ba? Makinig kayo kay Gadon kasi mahina naman daw si BP Sara Ayaw nyo kasing makikinig kay Gadon bata nyo si Gadon. Para mapatunayan natin kung talagang mahina. Kasi kapag in-impeach nyo, parang inamin nyo sa sarili nyong malakas talaga si BP Sara. Ayaw nyo siyang paabutin sa 2028. Is becoming to be the most unpopular president according to CEO ng WR numero Professor Clive Argelies. He noted that the revelations of resigned Ako Bicol Representative Saldico would continue to erode public trust unless the president addressed the questions implicating him and members of his family in the budget insertions and the flood control scandal. Lalo na ngayon na mayroong report ang Philippine Center on Investigative Journalism na tinawag nila si Sandro Marcos at Martin Romualdez na pork barrel kings dahil for 3 straight years meron yung tinatawag na allocables. Ito na daw ang pangalan ng mga pork barrel ngayon, allocables. Pondo yan sa DPWs na ibinibigay lang sa mga kongresaro. Sa iyo ito, sa ito, sa ito.
For 3 years, 15 billion ang nakuha ni Sandro Marcos, 14 billion naman si Martin Romualdez. Sarap talaga maging taong gobyerno, no? Mantakin mo, bilyon-bilyon ang hinahawakan mo. Samantalang tayo, hindi pa, kayo ba mga katunay, nakakita na kayo ng bilyon? Sarap siguro, no? Meron kang bilyon, no? Hanggang hindi nga nasasagot yan, talagang may problema. Sabi niya, kailangan talaga magpaliwanag si Presidente. Wala eh. Oo. Sabi niya, sinungaling yan, si Saldico, ganun lang. Eh, maniniwala ba tayo? Yung ganong sinungaling lang. Ay, wala. Ako, hindi. Kasi sa totoo lang naman, eto hindi naman ako nagpaparatang ha, ayoko magparatang, pero may kasabihan naman talaga tayo na wala naman talagang aamin sa kanyang kasalanan. Lalo na kung napakalaki. Di ba? Eh, syempre, napakalaki niyan. Ikaw ba naman aaminin mo? Aaminin mo na, na kasabot ako dyan. Aaminin ko na isa ako sa mga ganyan. Syempre, malaki yan. Makukulong ka dyan. Mai-impeach ka pa dyan. O, hindi, pero hindi ko pinaparatangan, ha? Yun lang yung kasabihan ko. Kumbaga parang wala namang kahit sino gustong umamin sa ganun. Di ba? Yung kahit nakatutok na nga sa iyo yung ebidensya eh. Minsan itatanggi mo pa. Oh, syempre, napakalaki niyan. Alam mo yung magiging resulta niya kung sakaling aamin ka. Di ba? Kaya kung tutusin, kahit pitpitin ng bayag mo, di ako aamin. Matindi magiging kapalit nito. No? Hindi naman santo si Saldico, may kasalanan siya, kaya lang, marami siyang sinasabi na pinapaniwalaan ko. Kahit naman ako naiinis din ako kay Saldico pero sa totoo lang, hindi naman magsasalita o gagawa ng inventong kwento si Saldico kung alam niyan delikado na yung sitwasyon niya. 'Di ba? Wala namang tao na alam niyang nasa delikadong sitwasyon ng buhay niya na magsisinungaling pa. 'Di ba? Siyempre, kung gustong iligtas ni Saldico yung sarili niya, hindi niya ikakanta yung mga kinakanta niya ngayon. Maaaring ang ikanta niya yung mga taong kalaban ng kinakanta niya ngayon. 'Di ba? Para mas kumampi sa kanya yung mga taong kinakanta niya ngayon. Para yung, 'di ba? Mas paboran siya, mas protektahan siya. Kaso hindi eh. Kinanta niya yung mga dati niyang tropa. Oh. Ibig sabihin parang bahala na. Yun na lang ang kay Saldico. Bahala na lang kung anong mangyayari sa kanya. Kaya para sa akin, kumbaga kung tutusin, may kasabihan din tayo. Mamamatay ka na lang. Hindi ko naman sinasabi mamamatay Saldico May kasabihan lang. Kung ano mamamatay ka na lang, magsisinungaling ka pa. Diba? Ikaw ba naman ganon? Siyempre, wala namang ganon. Kumbaga, nagbibigay ka na lang ng huling habilin, nagsisinungaling ka pa. Diba? Survey ng WR numero. Sino ang pinaka-accountable? Sino ang mananagot? Sino ang parang mastermind? 31% nagsabi ang Pangulo. Sumusunod. Pa isa hanggang survey na lang yan. Yang kung sino ang pinaka-mastermind, ganito-ganito, hanggang survey na lang yan. Sa totoo lang, sinasabi ko pa ulit-ulit, hindi talaga ngayon mareresolba yan. Kung sino talaga ang dapat mga managot, kung sino ang ugat, hindi pa. Hindi pa ngayong panahon na ito. Lang ang DPWH, sumusunod lang si Martin Romualdez, panglima lang na most accountable si Saldico. Okay? He said his fellow lawmakers had bastardized the 2023 General Appropriations Act by approving 300 billion in insertion. Yan, ito na sinasabi ko. Without any objection from Marcos and his subordinates. It was impossible that the Department of Budget and Management, then headed by Secretary Pangandama, did not know that his colleagues had tinkered with the expenditure program, sabi ni Erese. Sabi niya, palagay ng hindi nila nalaman yung 2023.
2024, mas malaki. Nasa 500 billion yung insertion sa amendments. Hindi kumibo ang presidente, hindi kumibo ang gabinete. Kaya sa totoo lang, no, kahit mga may toyo ang utak, tumatakbo sa gobyerno eh, di ba? Kahit yung mga walang alam sa paglilingkod sa bayan eh, tumatakbo eh. Di ba? Kasi nga talaga, kung tutuusin, negosyo yan eh. Negosyo. Pag ikaw nasa gobyerno, laki kitaan dyan eh. Taki mo, paupo-upo ka lang, kikita ka ng pera. Pati-kwadi-kwatro ka lang, bilyon-bilyon, milyon-milyon, di ba? Simple ano eh. Simple money. Di mo na kailangan maghirap pa. Walang kakaba-kaba. Oh. Kaya talaga pinag-aagawan yung mga pwestong yan eh. No, sa gobyerno, kung may pagkakataon lang na manalo, mag-ano lang kaya ako, tumakbo na lang kaya ako senador. Tumakbo kaya congressman, di ba? On the other hand, he said 423 billion was inserted in this year's budget, 2025. And that the President allowed 60 billion in excess funds of PhilHealth to be misallocated. So, paliwanag. Kaya lang, wala na sigurong madadala sa paliwanag. Impeachment, palagay ko, hindi uusad ang impeachment. Kaya lang, salamat kay Congressman Eresi na nagsabi siya na impeachable offense. Yung ganon, yung 3 years, ilang 1 trillion, more than 1 trillion ang in-insert, tapos walang ginawang Pangulo. Either incompetence or complicity. Ayun, at ating nato ngayon ang video na nagbula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.